Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video, papanoorin po natin yung issue between Rita Gaviola, si Badjaw Girl, and ang Cool Pals. Okay, so para sa mga hindi nakakakilala sa Cool Pals, sila po ay grupo ng mga comedians na may podcast na isa sa mga sikat yan na podcast dito sa Pilipinas. In fact mga Lods, ako po ay naging guest na po dyan. I think 6113 yung aking episode number. Now, ano po yung storya for today's video? Meron po kasing allegedly inappropriate joke na binato itong si Nonong Balina. Si Nonong po ay isang member ng Cool Pals, and sa Cool Pals kasi anything goes dyan mga Lods. And ito naman po si Rita Gaviola na dating PBB housemate din. So himay-himayin natin tong issue na to. Let's go with the context. Bakit ba lagi po tayong binabaha? Bakit wala pa po akong nakikita sa news na nasa Lantang Badyaw? Yeah. Now, you have to put this into context mga Lods kasi si Vince Dizon yung guest nila, director, DPWH secretary siya, and ang kanyang yung mga flood control ang isa sa mga iniimbestigahan niya ngayon. Now, ang mga Badyaw kasi yung kanilang original na buhay ay nasa mga matubig na lugar. So, siguro yan yung context nun kasi ito yung sasabihin ni Vince Dizon. Sanay. Hindi kasi di ba nasa labas sila? Hindi. Iba pala yung context. Lagi nasa streets palagi. Pero wala. Mga namamalimos na Badyaw pala yung context. Kaya, ang naging reaction kasi dito ng mga netizens na offend sila. Some of them got offended kasi masyado daw below the belt yung joke or inappropriate. Ito kasi si GB, I think siya yung de facto leader or siya yung leader ng Cool Pals. Nakitingnan niya yung reaction niya kasi it's going there yung mga inappropriate jokes na tinatawag Parang yung R joke yan, 'di ba? And all of this. So, binanata ni Nonong, tapos ito yung reaction niya. Pa ako nakita sa news. Pero pag lumusong ka sa baba, pwede makatapa ka na. Siyempre, yung ibang mga ibang Cool Pals, rin. So, kumbaga gumatong. Sanay. Pinaka-paborito ko dito si James kasi bukod dun sa kanyang mga ang tawag mo rito, dun sa kanyang mga impersonations, magaling din siya sa yung mga hirit na ganito. Kasi yung nila, yung tambol nila, floating device din. Yung pala yung PVC yun Kaya pala gawa sa PVC pipe. Oo. Bakit di ba lagi po? So, of course, yung kultura kasi ng mga Badyaw, especially if bare months, makikita natin sila sa lansangan and bumababa sila dito sa NCR para to get alms na tinatawag. So, opinion ko lang, I know kasi, nanonood kasi ako ng Cool Pals, okay? Siguro, I would say na I'm a fan of the show. Alam ko yung humor nila, di ba? Si Nigerian James, si Nonong Balina, yung Vietnamese na, yung mga impersonation nila. And it tackles, wala kasing limit yung joking nila. So, pero may nag-react kasi na Badjaw dyan na sikat. Yun nga po si Badjaw Girl. Kaso, we get the point kasi kay Badjaw Girl Siguro mas maganda pa pakinggan na lang natin. So for today's video mga Mariko, meron na akong sasagutin. Sobrang nanggigigil ako ngayon. Hindi ko alam. Ayan, naiiyak na ako. Kasi meron akong napanood na video. Actually, sinend lang sa akin ng ninang namin sa kasal. Grabe kayo sa mga Badyaw ha. Grabe yung gigil ko. Ayan. Pero kilala niya naman si Nonong kasi nag-PBB silang dalawa Alam niya naman na patawa lang yun. Di ba parang si Liam, kapag nagpapatawa si Liam, gets mo na yun. Di ba? Minsan, yung mga dark humor niya, parang it's well within their... Pero gets naman din whether kahit na anong sabihin mo, meron pa rin ma-offend sa isang joke we cannot please everybody, ika nga. Tuloy natin. At ang ay drop name ko dito. Actually, PBB siya before. So, ipapakita ko muna sa inyo yung video mga Mariko. Okay, So, napanood na natin. pag lumusong ka, pwede ka makatapak ng mga Badyaw. Anong tingin nyo sa amin? Basura? Nakakagigil. Grabe yung gigil. Hindi. Actually, ang point yata nung joke na yun is that walang nagre-reklamong Badyaw miski bumabaha. Diba? Kasi nga,
nasa street sila, miski baha, wala silang pakialam. Kaya nga ang sagot ni Secretary Vince doon, baka sanay na. Kasi nga, yung kanilang original na, I believe sa Mindanao, malapit sila sa, correct me if I'm wrong, malapit sila sa mga, sa mga dagat, di ba? Sa mga body of waters. Kaya sinabi niya na, na ganyan. Ko ngayon, wala kaming ginawang masama sa inyo, wala kaming ginawang pinakita sa inyo na masama. Hindi naman, it's nothing personal it's a joke kaya nga Pero I get her sentiment and some netizens also are saying na offensive naman talaga yung joke, diba? And I understand. Pero nasa internet kasi tayo someone will always say inappropriate joke. Siguro, pag may platform tayo, siguro doon tayo dapat mag-ingat. Pero it's the cool pulse Kung nanonood ka sa kanila, nandyan yan sa ganyang lebelo Tapos sasabihin nyo sa amin ganyan, gaganunin mo kami, anong ginawa namin sa inyo? Buti na lang wala pang na-offend kay Nigerian James. Yun yung pinaka-favorite ko na karakter sa Cool Pals, yung Nigerian James. Alo, at saka yung Sara Diskaya. Finger in the bomb. Diba? Parehas tayo. Pareho tayong mga Pilipino, pareho tayong mga tao. Pero bakit sobrang itong tingin nyo sa aming mga katutubong badyaw? Hindi naman. I think ganun talaga ang Cool Pals. Si Nigerian James na nga lang. O kaya yung yung Chinese GB. Diba? Parang, if you watch them kasi you would understand. Pero I also understand that not everyone is a fan of the podcast. Yung wala yung kanal humor. Natapat sila dito kay girl na hindi naman siya kanal humor. Na walang ginawa sa inyo, nakakagigil, nakakaiyak kasi wala kaming pinakita. Sasabihin nyo sa amin, pwede nyo kami tapak-tapakan? Hindi naman yata tinapaktapakan I think the point of the joke is that resilient yung mga badyaw kasi hindi sila nagre-reklamo doon sa baha na na-experience nila miski nasa labas sila. Gets nyo? Lahat kasi tayo nagre-reklamo sa baha, sa mga flood control na ninakaw ng gobyerno. I don't understand talaga why it became a ethnicity war, ethnicity battle. It's not It's the joke is they are so resilient na bakit walang nagre-reklamo sa kanila. Tapos gumatong pa si James broadcasting device. Nakakadaw yung episode na yun kasi yung Diskaya impersonation niya. Si James talaga ang galing niya sa impersonation. Bakit? Sino ba kayo? Unang-una sa lahat, di nyo kami pinapalamon, di nyo kami pinapakain. Wala naman, hindi naman yun yung point di ba? Para bastusin namin kayo. Kung bastos din naman kayo sa mga katutubo, di maging bastos na rin naman kami. Two wrongs don't make a right. Children. Di ba? Kayo pa yung nakapagtapos ng pag-aaral, kayo pa yung may pinag-aralan, pero yung utak nyo tapon. Hindi naman siguro lahat ng taong bastos hindi naman siguro lahat ng badyaw hindi nakapagtapos nakapag-aral. May mga badyaw din na nakapag-aral, 'di ba? Yung ethnicity nila is badyaw, 'di ba? And meron din naman mga bastos na nakapagtapos, 'di ba? Di ba? Tingin nga Ata, shoutout sa'yo, Nonong. Teka lang, nawala. Ano ba yan? Ano ba yan? Wala. Kaya pala, wala ito. Tas sana mag-guess. Papayag kaya siya mag-guess sa Cool Pals. Baby ka before. Pero sana, bago ka magsalita ng mga ganyan, sana inisip mo muna. utak ang puta. Ang utak mo pabaliktad nakakagigil. Wala kami. Hindi kasi comedian siya. And kung nanonood kay I mean I'm defending I don't wanna sound like I'm defending kasi I got the joke It's not really about yung pangmamaliit sa badyaw. It's just that wala naman talagang alam mo sila yung nasa labas yung common understanding ng taga Manila sa mga badyaw is nasa labas sila pero hindi sila nagrereklamo doon sa baha sa NCR, which is very, prominent. Di ba? Lahat tayo nagre-reklamo dyan. Miski yung mga taga Davao nga, nagre-reklamo nakabantay ba So that's the point. You never heard them complain, di ba?
That's the point. kaming ginawa sa inyong masama. Wala kaming pinakita sa inyong masama. Tapos kung barabarahin nyo kami na parang kilala nyo kami, meron pa sinasabi kasi daw yung mga tambol namin parang floating. Anong gugustuhin nyo? Si James yan, si Nigerian James. What is your name? The floating device. Nagnakaw Ang galing talaga ng Nigerian James na yun, no? kami. Pag nagnakaw kami, ang dami nyo chichera. Aminado kami, namamalimos kami. Ha? Pero ginagamit Aminado kami. namin sa tama. Hindi ka naman yata kasama doon sa minority na namamalimos na badyaw eh, 'di ba? Kasi you are already way past that. So, I don't think that you are the best spokesperson para sa mga badyaw, 'di ba? I think I think I understandable yung outrage, pero the spokesperson or the person na magde-deliver ng message is, I don't think na should be the one na delivering it. Kasi nandun ka na sa point na maganda na yung buhay mo eh. So, speaking for them, in behalf of them, is misplaced in my opinion. Tuloy natin. Diba? At sino pa yung mga matatanda, sila pa yung pasimuno magsalita ng mga ganyan. Nakakagigil. Sobrang gigil na gigil ako ngayon nung napanood ko yung video. Grabe kayo sa mga badyaw. Sobra. Hindi ko alam bakit kayo gano'n. Bakit may background na if a picture paints 1,000 words. Wala kaming ginawa. Wala kaming pinakita sa inyo. Pangit. Na pangit. Diba? Pag may tulad na, may mga bagyo, may mga sakuna dumarating, wala kaming natatanggap na tulong. Nagreklamo kami? Hindi. Yun nga eh. Yun nga yung point nung joke eh. Hindi kayo nagre-reklamo. Ang point nung joke is magreklamo kayo. Lalo na nasa labas kayo. Una, kung wala kayong entitled kayo sa ayuda dahil yung mga namamalimos is considered indigent, 'di ba? Meaning to say, kasama dapat sila sa 4Ps or kung ano man yung ayuda na available. Itong gobyerno na to sobra-sobra magbigay ng ayuda. So entitlement niya 'yon. Number 3 is even though wala kayong mga bahay, you are still yung mga nasa labas hindi siya yung tinutukoy ko in particular, baka maka-cancel ako eh. Cancelled na nga ako, lalo pa akong maka-cancel. Ang pinopoint ko doon, sana pwede rin silang magreklamo if baka yung place na pinagpupuntahan nila, 'di ba? That's the point eh. The point here is that walang nagrereklamong badyaw. That's why yung joke na yon was built. Tama naman yun in the sense of reality ng nangyayari. And kung wala kayong ayudang natutulong na nakukuha, dapat magsalita kayo kasi unfair yun, di ba? Dapat meron din kayo nun kasi entitlement nyo yun. Kung lalong-lalo dun sa mga namamalimos. Tuloy. Ba? Binabastos nyo kami, hindi kami nagsasalita. Kung ano-anong ginagawa nyong content sa amin, hindi kami nagsasalita. Pero yung mga pinagsasabi nyo ngayon, sobrang nakakagigil. Wala kaming pinakita sa... Parang naiintindihan ko pa kung yung mga palimos jokes yung binitawan eh. Ang joke kasi na yon meant na nasa gitna sila ng baha, hindi sila nagrereklamo. That's the point of the joke eh. Yung parang na-miss out niya yun na it's the resiliency. Pero again, siguro yung itsura na lang ni GB, 'di ba? Kasi pag nakita mo dito si GB, ayan nakaano na, oh my god, magiging issue to eh na nakinikinitan niya na. Anyway, ako siguro in closing, I think na I get the message ni Rita, pero I don't think that she should be the one na nagtatransmit ng message na yon. Maybe siguro yung mga siguro may groups siguro merong mga indigent na NGO na dapat i-condemn yon. Pero I don't think she should be the one condemning si Nonong eh. Kasi kilala niya personally si Nonong kasi magkasama sila sa PBB eh. Alam niya yung trabaho ng tao. So gets niya na ganun yung joke. 'Di ba? I mean, pag nagreklamo kay James ng Nigerian, yung Nigerian James niya, doon pwede rin, di ba? Kasi ganun din yung ginagawa. Anyway, yun lang naman po, mga lads.